Hello everyone, what's up? For today's video, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa White Lady. Ikaw, naniniwala ka ba sa White Lady? Sa mga taong may mga karanasan tungkol sa White Lady, marahil hindi na ito bago para sa inyo. Pero sa mga taong wala pang karanasan, so mananatili pa rin itong haka-haka o isang kwentong bayan na lang. So for today's video, ang aking pong i-discuss sa inyo at ipakwento ay tungkol sa aking karanasan sa isang White Lady. Taong 2006, December 10, so naka-experience ako ng White Lady. So nung una, hindi po ako naniniwala sa White Lady. At katulad po ninyo, ito ay para sa akin ay isang kwentong bayan din lang. So, pero nagbago lahat ang aking pananaw simula noong December 10, 2006. So, during that time, so ako po ay broken-hearted. Nag-break po kami ng aking girlfriend noong December 5 ng 2006. And then, of course, gusto kong malibang, kaya ang ginawa ko ay pumunta ako sa bahay ng aking tropa at doon ay napagdesisyonan namin na para malibang ako ng kaunti ay magbiyahe kami ng tricycle. So nakailang pasahero na po kami. Subalit bago po kami umuwi ng bahay, ang sabi ko po sa aking tropa ay dumaan kami sa isang lamayan doon sa barangay ng St. Michael sa Tagaytay City. So habang binabaybay po namin ang lugar papuntang St. Michael ay may napansin po akong parang isang kurtina. So ako po ang nagdadrive. So ang nangyari po ay hinarangan po ng isang kurtina na parang sinalimpad ng hangin at napunta sa windshield ng tricycle. Tapos ako po ay pumreno. So, subalit, nung ako po'y nakatigil na, ang tricycle po ay kinaladkad papunta doon sa tabi ng bangin, tapos hinampas po kami sa gutter. At doon, nahulog po ako kasama ng tropa ko, kasama ng tricycle. So, malalim po masyado yung bangin at sobrang imposible po kung mabubuhay yung mahuhulog sa bangin na ito. Sa bangin po ay dun sa ilalim po ng bangin ay puro putikan at batuhan at mga sobrang tagal ng paggulong sa papunta sa bangin hanggang sa marating namin yung baba. Ang in-expect ko po ay patay na ako. So una, tinapa ko yung katawan ko kung may damage yung katawan ko, so which is wala naman akong naramdaman kahit anong damage. And hinanap ko una yung aking cellphone. Nung nakita ko yung phone ko, hinanap ko naman yung aking tropa. So kasi cargo de konsensya ko siya kung mawawala siya dahil sa akin. So kaya ang ginawa ko ay nung nakita ko okay naman yung tropa ko ay ayun, nakita ko na meron akong dugo sa ulo. At dali-dali kaming tumakbo pataas. Inakyat namin yung bangin na pinabulugan namin. And doon sa taas ay biglang dumami yung mga sasakyan. So kasi nakita nga nila na may mga nahulog na sasakyan. So, and then ang nangyari is hindi naman ako nag-hospital. So, may mga kwentong lumabas na ito po palang lugar sa St. Michael ay every year ay meron daw tinatawag na alay. So, pagka binata ka, ay iaalay ka. So, kasi may mga kwentong bayan na namatay noon nang dahil sa mga bachelor or mga binata yung pinukuha. So may kakasal daw po noon, hindi natuloy dahil niloko siya ng kanyang groom. And then, doon nag-start yung kwentong bayan. Just to make the long story short. So ako po ay naka-experience na ng ganong klaseng
medyo creepy na white lady. So I can consider that as a white lady kasi though hindi ko siya nakita na kung babae or lalaki, pero based dun sa description din ng iba, ay kalintulad din siya ng mga experience ng iba na nakakakita ng babae tapos na-aksidente. So yung kung nakita ko is more on kurtina lang, and based doon sa mga nagsasabi at saka mga nakwentuhan ko na mga matatanda na yung white lady daw po ay hindi typically nagpakita sa akin. Kumbaga, ang nagpakita lang sa akin is yung pinaka-palda ng white lady, which is yung yung pagkikinakasal, yung suot ng mga babae. So, ang white lady daw po na nakita ko is nasa taas ng tricycle at doon nakaupo. Tapos, yung nakita kong parang kortina is yung ilalim ng palda niya. So, ganun pa man, that is actually based on my experiences. And siguro ang tanging may bibigay ko pong tips sa inyo is always pray bago umalis. At habang binababay niyo yung daan, mag-pray po kayo. At para hindi na rin kayo pagpakitaan or makaranas ng katulad ng naranasan ko. Kasi sa lahat, hindi po lahat ng nakakaranas ng aksidente sa ganung klaseng katarik na bangin ay nabubuhay. So I'm very blessed. I'm not a lucky, but I'm very blessed na ako ay binigyan pa ng second chance ng God upang sa ganun ay may pagpatuloy ko pang aking buhay. So ganun pa man, yun lang po muna for now. Magandang gabi. Bye-bye.